Magandang araw, Miss Aya. Ako nga pala si Bernard, tubong Zamboanga del Sur. Laki ako sa layaw. Ika nga, bunsong anak kaya't sunod sa luho at layaw. Simula pagkabinata ko, ay mas naging libangan ko ang gumala kasama ang barkada. Sina JR at Lito. Hindi pwedeng walang tagayan tuwing Sabado. At minsan nga, kahit hindi Sabado, basta may alak, game kami. At dahil nga sabi nila, may itsura ko, matangkad, maputi at may mapanuksong ngiti, hindi na ako nahihirapan sa babae. Kahit hindi ako seryoso, kahit alam nilang mahilig ako sa barkada at alak, marami pa ring humahabol. Pero ako, seryoso lang ako sa alak at sa mga gabi ng walang patutunguhan. Ni minsan, hindi ako naniwalang may kababalaghan sa baryo namin. Engkanto, tikbalang, multo, drama lang yan ng matatanda para takutin kami. Hindi uso sa akin ang takot noon. Hindi rin uso ang pagsisisi. Nako, wag ka lang talagang madadapa, Bernard. Baka masira yung mukha mong pinagkakaguluhan ng mga dalaga. Hirit ni Lito habang tumatawa. Bit-bit ang isang galon ng alak sa supot ng tindahan. Ano ka ba, tol? Hindi to nadadapa, no? Hindi nga natitinag yan kahit lasing na. Gwapong lasing lang ang peg. Sabat naman ni JR habang hawak ang gitara. Naks naman, kayong dalawa talaga ang masugid kong taghanga. Biro ko sabay tapik sa balikat nilang dalawa. Sabay-sabay kaming napatawang tatlo. Kasunod naming naglalakad sina Grace at Ivy. Parehong naka-jacket at may dalang chicherya. Mga kababata rin namin yun. Si Grace, palaban at bungis-ngis. Si Ivy, medyo mahinhin pero game sa kalokohan. Basta kami ang kasama. Uy, bilisan nyo nga. Baka maubusan tayo ng pulutan sa bahay nila Dindo. Bulyaw ni Grace sa amin. Ikaw nga eh. Puro make-up pa bago umalis. Natagalan tuloy tayo lalo. Tukso ni JR sa babae. Excuse me, hindi ko kasalanan na hindi mo kayang mag-ayos. Sabay irap ni Grace habang inaayos ang buhok. Ilang minuto pa, narating na namin ang papalabas ng sityo, papunta sa baryong kinatitirhan ni Dindo. Medyo madilim na at bihira ang bahay sa daan. May ilang poste ng ilaw pero malalayo ang pagitan. Naglalakad kami sa masikip na trail sa tabi ng palayan hanggang sa makarating kami sa harap ng isang matandang puno ng talisay. Malaki, makapal ang sanga at sa gabi ay parang may sarili itong anino. Natahimik kami bigla, hindi ko alam kung bakit. Pero paglapit namin sa puno, parang bumigat ang dibdib ko. Parang huminto din ang hangin. At kahit may usapan pa rin kami, unti-unting lumalabo ang boses nila sa pandinig ko. Bernard, okay ka lang? Tanong ni Ivy. Napalingon ako sa kanya at pilit ngumiti. Oo naman. Bakit? Parang namutla ka. Di ba ikaw pa naman yung hindi naniniwala sa mga engkanto-engkanto? Sabat ni Grace. Ha? Wala to. Baka gutom lang ako. Sagot ko pero sa loob-loob ko, hindi yun gutom. Parang may malamig na kamay na dumikit sa bato ko habang papalapit kami sa puno. Tol, tara. Bilisan na nating maglakad nang makalagpas na tayo. Bulong ni Lito na parang siya rin ay biglang natahimik. Talisa yan, di ba? May narinig ako dati. May tumira raw dyan dati na matandang babae. Tapos, bigla na lang nawala. Tanong sabay kwento ni JR. Engkanto ba ka mo? O baka naman nag-asawa lang at lumipat sa ibang baryo yung matanda? Sabi ni Grace na pilit nagpapatawa. Gaga, hindi basta nawala. Ibig sabihin, parang kinuha. Biro ni Lito. Ay, eto na naman kayo. Tigilan nyo na nga yan. Inis kong sagot.
Pero hindi ako makatingin ng diretso sa puno. Sa gilid ng mga mata ko, parang may gumagalaw. Parang may maputlang anino sa ilalim ng sanga. Pero paglingon ko, wala. Tahimik kami habang tinatawid ang lilim ng punong yon. Ilang hakbang na lang ay makakalagpas na kami. Pero yung bigat sa loob ko, parang kumakapit pa rin. Tol, kanina ka pa hindi umiimik ah. Bulong ni JR. Anak ng tokwa pre, hindi ko alam. Para akong binabantayan. Parang may sumusunod. Sagot ko sa mahinang boses. Ay naku, lakad na nga tayo. Madali na kayo. Yaya ni Ivy, halatang ayaw nang patagalin pa ang sandali. Pagkalampas namin sa puno, saka lang ako nakahinga ng malalim. Para bang may kung anong humigop sa akin kanina at saka lang ako binitawan. Tumingin ako pabalik at doon, sa ilalim ng sanga ng talisay, parang may isang babaeng nakasuot ng pula ang nakatayo. Napakadilim pero sigurado akong hindi ko yun imahinasyon. Bernard, anong tinitignan mo? Tanong ni Lito. Wala. Tara na. Mabilis kong sagot pero sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba. Pagdating namin sa bahay ni Dindo, sinalubong kami ng malakas na tunog ng radyo at amoy ng inihaw na tilapia. Akala ko di na kayo darating. Pumasok na kayo. Nasa likod ng mesa. Sigaw ni Dindo, nakangiti habang may hawak na gin. Di wow, napagod ka kakahintay? Parang ikaw lang ang handa sa tagay ah. Biro ni Grace habang nauunang pumasok. Ay, Diyos ko. Gin na naman. Pwede bang minsan iba naman ang inumin natin? Reklamo ni Ivy. Ito ang mura eh. Tsaka mas masarap to kapag may kilig sa kwento. 'Di ba mga pre? Oo nga, huwag ka nang magreklamo Ivy. Makikiinom ka na nga lang eh. Nakaraan, lambanog naman yung ininom natin. Iba naman ngayon. Hoy JR, tigilan mo si Ivy ah, kung ayaw mo makatikim sa akin. Sabat ni Grace, sabay tawanan nilang tatlo. Ganon talaga ang biruan sa aming magkakaibigan. Kahit minsan may matatalim na salita, hindi nagkakapikunan. Bagkus, ginagawa pa nila itong biruan. Nag-upo-upo na kami sa pabilog na mesa sa likod ng bahay nila Dindo. May ilaw na bumbilyang mahina ang kislap, pero sapat para makita ang isa't isa. Ipinuwesto ni Ivy ang mga pulutan sa gitna. Itlog na maalat, mani, at pritong lumpia. Oh, tagay na. Ano pang iniintay nyo? Sigaw ni JR. Umikot na ang baso. Nagkatawanan. Nagtutuksuhan. Ilang tagay pa lang, mainit na ang pakiramdam ko. Pero kahit anong gawin kong aliwin ang sarili, hindi pa rin maalis sa isipan ko yung pakiramdam kanina sa ilalim ng puno ng talisay. Napansin ni Dindo ang pananahimik ko. Pre, okay ka lang ba? Medyo hindi nga eh. Kanina, may naramdaman ako sa puno bago makarating dito. Yung malaki sa gilid ng daan. Talisay yata yun. Sumeryoso ang mukha ni Dindo. Putek, diyan pala kayo dumaan? Oo, bakit? Tanong ni Lito. Tumungga muna si Dindo ng alak bago nagsalita. Hindi nyo ba alam, may nilalang sa punong yun. Nilalang? Multo? Singit ni Grace na bahagyang tinigil ang pagkagat sa itlog na maalat. Hindi multo, engkanto. Ano, engkantadang babae? Sagot ni Dindo. Seryoso ang tono ng boses niya. Tumahimik kaming lima. Ano kasi? Matagal nang pinaniniwala ang may naninirahang nilalang sa punong yun. Dito sa baryo namin, may mga nagsasabing babae raw, maputi, mahaba ang buhok, palaging nakasuot ng bestidang pula.
Sabi ng mga matatanda, mahilig daw siyang magpakita. Lalo na kapag may dumadaang maingay. Ayaw niya ng maingay. Lalo na ng halakakan. Kaya nga, simula noong may sinapian at nagkasakit sa lugar na yan, halos wala nang dumaraan tuwing gabi. Kwento ni Dindo na may kasamang paglaki-laki pa ng mga mata. Halatang tinatakot kami. Bakit hindi namin alam to? Tanong ko, kunwari kalmado, pero bumibilis talaga ang tibok ng puso ko. Kasi bihira ng pag-usapan yan. Isa sa mga nakakita noon, yung pinsan ng tatay ko. Si Mang Celso. Napainom ulit si Dindo, saka itinuloy ang pagkikwento. Mga 11:00 daw ng gabi yun. Pauwi si Manong Celso galing sa bungan. Lasing. Wala pa kasing trike dati kaya lakad kong lakad. Pagdaan niya sa may puno ng talisay, bigla raw siyang nakaramdam ng lamig. Akala niya hangin lang. Pero nung saktong napatapat siya sa puno, may narinig siyang parang iyak ng babae. Anak ng putik naman! Ano ba yung kwento mo, Dindo? Sabi mo, engkantada. Parang multo yan eh. Tumahimik ka na nga muna, Lito. Patapusin mo si Dindo. Ayan kasi, sabat ng sabat. O siya, tinignan daw niya kung may tao. At doon niya nakita ang isang babae sa ilalim ng puno. Maputi, nakayuko, basa ang buhok na parang bagong ligo. Hindi daw gumagalaw. Kaya akala niya multo. Kaya sumigaw siya ng wag kang lalapit. Pero hindi raw gumagalaw yung babae. Kaya tinangka niyang takbuhan. Pero pagtalikod niya, nasa harap niya na yung babae, mga pre. Napalunok ako. Hindi ako madaling matakot. Pero iba to. Ang sabi pa ni Mang Celso, ang mukha raw nito, hindi pang tao. Maputlang maputla. Parang walang dugo. Mapuro lang mga mata. At ang bibig, parang ngiting pilit. Pero malamig. Nakakatindig balahibo. Ang buhok niya parang gumagalaw sa hangin. Kahit wala namang hangin ng gabing yun. Ang boses, yung boses ng babae. Parang may kasamang alingawngaw ng ibang mundo. Napakagat ng labi si Ivy. Si Grace ay napahawak sa braso ni JR. Pero alam niyo kung ano ang pinaka nakakatakot? Sabi ni Mang Celso, nakaapak ito sa lupa. Pero walang anino. Walang anino? Oo, walang anino. At nang matulala siya, lumapit daw ang babae at bumulong. Huwag kayong maingay. Tapos, nagdilim ang paningin niya. Nung magising siya, nasa ospital na. Tumaas daw ang lagnat niya ng 3 araw. Hindi siya makakibo. Nag-iiyak lang. Umiiyak kahit tulog. Walang albularyong makagamot. Hanggang sa pinagsabihan na ng isang matandang manggagamot na engkantadang nakaengkwentro niya. At ang puno, tirahan ng isang nilalang na tagapangalaga ng katahimikan. Bakit parang napagkamalan siyang multo? Kasi yun nga. Yung mga naunang nakakita, ang alam lang nila, may babae raw na lumilitaw sa gabi. Walang alam ang mga tao noon na engkanto pala. Akala nila, kaluluwa ng isang babae ang naninirahan sa puno. Pero makalipas ang panahon, doon na lumitaw ang mga sakit, lagnat, pati mga panaginip na kakaiba. Isa lang ang pare-pareho sa lahat. May nakita silang babae at may narinig silang boses na nagsasabing, "Huwag kayong maingay," bago sila magkasakit. Napatingin ako kay Dindo, saka sa baso sa harap ko. Ramdam kong bumigat ang dibdib ko. Pagkatapos ng tagayan sa bahay ni Dindo, kanya-kanyang uwian na kami.
Madaling araw na. Tahimik ang daan. Hindi na kami sabay-sabay umuwi. Ako, dumaan na lang sa shortcut sa likod ng palayan. Mas madilim, pero mas mabilis. Habang naglalakad ako, hindi ko mapigilang lingunin ang paligid. Parang may humahabol. Parang may nakasunod. Pero sa bawat paglingon ko, hangin lang, dilim lang, at ang tunog ng sarili kong yabag. Pagkarating sa bahay, diretso ako sa kwarto at nahiga. Hindi ako sanay matakot, pero may bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung epekto lang ng alak o ng kwento ni Dindo. Tahimik ang paligid, pero yung tahimik na hindi komportable. Tahimik na parang may ibang nakikinig. Pinikit ko ang mga mata ko. Nang sa maya-maya pa, ay bigla na lamang may lumagabog sa loob ng kwarto. Idinilat ko ang mga mata, pero wala na ang tunog. Tumahimik ulit ang paligid. Panaginip lang ba yun? Bulong ko sa sarili at inisip na baka nakaidlip na nga ako sa sobrang kalasingan. Iikot sana ako ng pwesto, pero naramdaman ko yung malamig na hangin sa pisngi ko. Dahan-dahan akong dumilat. Wala naman. Napatingin ako sa bintana. Sarado. Tumagilid ako paharap sa dingding. At doon, biglang may anino sa gilid ng paningin ko. Isang babae. Nakatayo lang. Hindi ko makita ang muka. Pero sigurado akong may nakapulang nakatayo sa mismong sulok ng kwarto ko. Napabalikwas na nga ako ng bangon at kinusot ang mga mata ko. Wala. Walang babae. Maging ang pulang tela na nakita ko ay wala. Mabilis akong tumayo at binuksan ang ilaw. Tahimik ang buong bahay. Bernard, umayos ka nga. Lasing ka lang. Ani ko sa sarili at nagtungo sa banyo. Nagbuhos ako ng tubig sa muka. Tumitig sa salamin. Pero sa gilid ng salamin, may mapulang damit. Anak ng... Napaatras ako. Pagharap ko, wala. Salamin lang. Ako lang. Pero nanlalamig na ang katawan ko. May parang mabigat sa dibdib ko. Yung tipong parang may nakatitig sa likod mo pero ayaw mong lumingon. Dali-dali na nga akong nagtungo sa higaan ko at humiga muli. Pilit na ipinipikit ang mata at nagpapatangay sa antok na nararamdaman ko. At di nga naglaon, tuluyan akong nakatulog. Kinabukasan, sa pagkainan, tahimik akong kumakain. Napansin yun ng nanay ko. Anak, parang puyat ka. Late lang ako nakatulog, ma. Hindi ko na ikinuwento sa kanya ang mga kakaibang naranasan ko. Baka kasi sabihing nasisiraan ako ng bait. Pero magmula noon, gabi-gabi, hindi na ako mapalagay. Minsan, may tunog ng kuko sa sahig habang nakahiga ako. Minsan naman, parang may hiningang malamig sa bato ko. Pero ang madalas kong nararamdaman, gigising ako na parang may kamay na humahaplo sa pisngi ko. Dahan-dahan, mahaba ang kuko, malamig ang palad. Pero sa tuwing ididilat ko ang mga mata ko, wala naman akong nakikitang ibang tao. Isang beses nga, nagising ako ng 2:00 ng madaling araw. Wala akong naririnig. Pero sa paanan ng kama ko, may babaeng nakapula, nakaupo, nakatungo, niyuyugyug ang ulo. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw, hindi ako makapikit. Mas lalo akong natakot noong dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Walang muka ang nakita ko. Doon ay napatalo na talaga ako sa kama. Wala na naman ang babaeng nakita ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Para akong namamalikmata lamang. Halos mabaliw ako ng gabing yun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin at saan ako magtutungo. Simula ng gabi ng inuman sa bahay ni Dindo, pakiramdam ko, unti-unti na akong inaagna sa sarili kong katawan. Hindi ako mapakali kahit araw. Laging pagod, mabigat ang pakiramdam,
at parang may nakasunod sa likod ko kahit nag-iisa lang ako. Hanggang sa isang gabi na naginip ako at doon ko unang nakita ang diwatang sinasabi ni Dindo. Hindi ko alam kung paano ako napunta ron, pero sa panaginip ko, naruroon ako sa ilalim ng puno ng talisay. Gabi, walang buwan, malamig ang hangin, pero hindi normal ang lamig. Parang tumatago sa buto. Tumitig ako sa paligid. Walang tao. Wala akong kasama. Tanging katahimikan lang ang namumutawi. Ilang sandali pa, biglang may lumabas mula sa likod ng puno. Isang babae, nakapulang bestida. Mahaba ang buhok, dumadaloy hanggang bewang. Hindi ko makita ng buo ang muka niya kasi bahagyang nakayuko. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Pakiramdam ko, tinititigan niya ako ng dire-diretso. Parang binabasa ang laman ng utak ko. Sino ka? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Hindi siya sumagot. Bagkus ay dahan-dahan siyang lumapit. Anong kailangan mo sa akin? Hindi pa rin siya nagsasalita. Ngunit sa bawat hakbang niya, pakiramdam ko lumiliit ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang masyadong tahimik ang paligid. Wala man lang tunog ng kuliglig. Wala ring hangin. Wala akong naririnig kundi tibok ng puso ko. Ngunit nang nasa tapat ko na siya, saka siya nagsalita. Sumama ka sa akin, Bernard. Napaatras ako ng isang hakbang. Ha? Hindi kita kilala. Makikilala mo rin ako. Ako ang sadyang inilaan sa'yo. Aniya, kalmado ang boses pero tila may kaunting pagpilit. Hindi ko nga alam tong lugar na to. Panaginip lang to. At sino ka ba talaga? Tumitig siya sa akin. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. At doon ko unang beses nakita ang mukha niya. Maganda siya. Sobrang ganda. Makinis ang balat, mapungay ang mata, at kasing pula ng rosas ang labi. Pero hindi yun ang tumatak sa akin. Ang mga mata niya, malalim, parang walang katapusan. May kung anong lungkot at galit doon na hindi ko maipaliwanag. Ang pangalan ko ay Fahima. Dahan-dahan niyang bulong. Parang nahipnotismo ako sa tono ng pangalan niyang yun. Fahima. Pero bago pa ako makasagot, biglang nagbago ang hangin. Tumigas ang katawan ko. Ramdam kong may galit siyang nararamdaman. Bakit ayaw mo pa rin sumama sa akin? Tanong niya. Ngayon ay medyo matalim ang tono. Ayoko. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari. Lahat ng lalaking tumatawid sa lugar ko, pinapalayas ko. Pero ikaw, iba ka, Bernard. Hindi kita gusto. Hindi ko maintindihan to. Bigla siyang napahinto. Tumaas ang kanyang ulo. At sa isang iglap, ang ganda niyang muka ay nagbago. Ang balat niya ay naging maputla, halos kulay abo. Ang mga mata niya ay namula. At ang labi niya ay parang napunit sa gilid sa galit. May tumutulong itim na likido sa gilid ng bibig niya. Hindi dugo, hindi rin laway. Parang usok na maitim at basa. Bigla siyang tumili. Isang matinis na sigaw na parang hinahati ang utak ko. Nagising akong pawis na pawis. Basang-basa ang damit ko. Malamig ang silid kahit nakakumot ako. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Tumayo ako. Dahan-dahan. Lumingon sa salamin. May mga butlig na sa braso ko. Mapula, makati, at parang may buhay. Anong nangyayari sa akin? Naguguluhang tanong ko sa isipan. Hindi ko na alam kung ilang gabi na akong binabalikan ni Fahima sa panaginip ko. Laging sa ilalim ng puno ng talisay. Laging may malamig na hangin. Laging siya.
Nakasuot ng pula, nanliligaw ng titig at nang aakit pero nanganganib. Minsan, mahinhin. Minsan, biglang nagiging halimaw ang mukha niya. At ako ang pinipilit niyang sumama sa kanya. Tuwing tinatanggihan ko siya, mas sumasama ang pakiramdam ko pagkagising. Sa umaga, halos hindi ko na makayanang bumangon. Namumutla ako, nanginginig, may mga butlig sa leeg, likod at hita. Parang mga kagat pero walang galis. Lumalalim na ang pisngi ko, parang binabawasan ako ng laman. Anak, Bernard, kumain ka na. Kaninang umaga ka patulog. 10:00 na. Tawag ni Mama isang umaga. Ma, hindi pa po ako gutom. Sagot ko halos wala ng boses. Pakiramdam ko may lagnat ako kahit malamig ang noo ko. Lumapit si Mama at naupo sa tabi ng kama. Tinignan niya ako. Maya-maya pa'y nakita kong naluha siya. Anak, bakit ganto ka na? Ang payat mo na. Ang mga mata mo'y parang pagod na pagod. Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mo ipagamot na kita? Umiling ako at sinabing wala, na ayos lang ako at kaya ko ang sarili ko. Ayoko kasing mag-alala pa sa akin ng aking ina. Kinagabihan, inabutan na naman ako ng panaginip. Pero hindi katulad ng dati. Ngayon, parang mas mahaba at malinaw. Nandoon na naman ako sa ilalim ng puno ng talisay. At si Fahima, nakaupo sa ibabaw ng ugat ng puno, nakatitig sa akin, parang asong nag-aabang ng sagot. Bernard, hindi mo pa rin ba ako sasamahan? Tawag niya, mas malambing kaysa dati. Hindi ko alam kung ano bang gusto mong mangyari sa akin. Araw-araw akong pinapahirapan ng katawan ko. Hindi ako ang nagpapahirap sa'yo. Ang pagtutol mo, siya ang nagpapahirap sa'yo. Sagot niya habang inaabot ang kamay ko. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. May pamilya ako. May nanay akong nag-aalala sa akin. Kung sasama ka sa akin, mawawala lahat ng sakit mo. Magiging buo ka ulit. Gagaling ka. Pero ano ang kapalit? Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Ang paligid ay nagsimulang umitim. Umiikot. Nag-iba ang kulay ng langit sa panaginip. Kapag hindi mo ko sinagot, Bernard, baka hindi mo na maibalik ang katawan mong unti-unting kinukuha ko. Biglang nagbago ang tono ng boses niya. Lumapit siya. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ako sa dibdib. Ramdam ko ang init ng palad niya. Parang apoy na nanunuot sa balat ko. Napapaso ako. Nagising na naman akong pawis na pawis. Nang alisin ko ang kumot, nakita kong may itim na marka sa dibdib ko. Parang paso na hugis palad. Sa takot ay napasigaw na ako. Agad namang pumasok ang aking ina sa silid. Nang makita niya ang katawan ko, napaiyak siya. Diyos ko, Bernard, anak. Sa mga braso ko, may mga pantal. Sa binti ko, may mga pulang bitak na parang balat na tuyong lupa. At sa leeg ko, may sugat na tila kinayod. Kinahapunan, umalis si Mama para magtanong sa kabilang baryo. May nabanggit siyang matandang albularyo na minsang tumulong sa kapitbahay namin na sinapian noon. Kaya naman naiwan akong mag-isa sa bahay, tahimik, pero alam kong hindi ako nag-iisa. Sa salamin sa tapat ng kama, dumaan ang isang anyo ng babae, nakasuot ng pula. Tumigil ang hininga ko, hindi ko siya makita ng buo. Pero sa gilid ng salamin, parang umiti siya. Maggagabi na nang bumalik ang aking ina. Kasama niya ang isang matandang lalaki na nakaputing barong at may dalang mahabang tungkod. Payat ito, maitim ang balat at may mga kulubot sa mukha na tila sinulatan ng panahon. Hindi siya masyadong nagsalita. Tumangulang kay Mama at pumasok agad sa silid ko.
Bernard, huwag kang matakot. Nandito ako. Tawag ng boses niyang paos. Naramdaman kong tila biglang may gumaan sa paligid. Parang may dumating na isang tahimik, ngunit matatag na lakas. Pinikit ko ang mga mata ko. Inihanda ang sarili. Sa panaginip ko, nasa ilalim na naman ako ng puno ng talisay. Madilim, maalinsangan, at sa harap ko, naroroon si Fahima. Nakasuot pa rin siya ng pulang bestida. Nakangiti, pero ang ngiti niya, tila may halong pagkabaliw. Pabalik ka na naman. Hindi ka na makakatakas dito, Bernard. Aniya sabay lapit sa akin habang tumatawa. Ayoko na. Tigilan mo na ako. Hindi mo na ako pwedeng talikuran. Sa simula pa lang, akin ka na. Lalapit na sana siya sa akin nang biglang may boses na dumating mula sa likuran ko. Tama na. Lumingon ako. Ang matandang albularyo. Nakatayo siya. Tahimik pero matibay ang tindig. Sa kamay niya ay hawak ang kanyang tungkod. Pinapalo nito ang lupa na parang inuudyok ang paligid na makinig. Hindi mo siya madadala. Sabi niya kay Fahima. Napakunot noo ang diwata. Sino ka para hadlangan ako? Ako ang tinawag ng ina niya. Ako ang tagapamagitan sa pagitan ng mundong to at ng mundo ninyo. Hindi mo siya kayang iligtas. Hindi rito. Dito ang mundo ko. Ako ang may lakas dito. Hindi mo kailangan ng lakas para ipaglaban ang tama. Kailangan mo lang ng paninindigan. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang puno ng talisay ay tila gumagalaw at ang mga aninong gumagapang sa paligid ay sumisiksik palapit sa akin. Hinila ako ni Fahima sa kamay. Sumama ka na. Hindi mo siya kailangan. Dito ka na. Dito ka magiging buo. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Naninigas ako. Hindi ako makakibo. Ngunit biglang lumapit ang albularyo at hinampas ng marahan ang lupa gamit ng kanyang tungkod. Walang kidlat, walang apoy, pero narinig kong umugong ang paligid. Bumitaw ka, babae. Hindi ito para sa'yo. Hindi mo siya maiintindihan. Minahal ko siya. Pinili ko siya. Nag-iba na ang tono ng boses niya. Mas malalim, mas masakit pakinggan. Kung tunay ang pagmamahal mo, hindi mo siya sasaktan. Sagot ng albularyo. Biglang dumilim ang mukha ni Fahima. Nag-iba siya. Ang mata niya ay lumiit. Ang balat niya ay nanigas. Umiyak siya. Pero hindi luha ang lumalabas, kundi usok, maitim, mabaho. Sinusumpa ko kayong lahat. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya. Lumapit sa akin ang albularyo. Bernard, bumitaw ka sa kanya. Sa isip, sa puso, kalaban mo siya. Hindi siya kabilang sa mundo natin. Pero parang may awa sa mata niya. Hindi yun awa. Iyon ay pagkagahaman. Nakita niya ang kahinaan mo at doon siya kumapit. Humigpit ang hawak ni Fahima sa kamay ko. Bernard, mahal kita. Manatili ka. Hindi mo ko mahal. Gusto mo lang akong angkinin. Sagot ko. Pinilit ko nang bumitaw sa kanyang kamay. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Fahima at ang paligid ay tila nawasak hanggang sa nagdilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Pagmulat ko ng mata, nasa kama na ako. Walang tunog, walang Fahima. Nakita ko ang aking ina na umiiyak sa gilid habang ang albularyo tahimik na nakaupo. Anak, gising ka na. Marahan akong tumango. Ma, wala na siya.
Tumayo ang albularyo at lumapit sa akin. Hindi pa tapos ang laban. Maaring bumalik siya. Pero tandaan mo, Bernard, ang mga nilalang na ganyan, hindi mo kailangang labanan sa lakas. Labanan mo sila sa paninindigan, sa pagtanggi. Pinilit kong tumango. Mahina pa rin ang katawan ko. Pero ramdam kong may nawala. Ang malamig na presensya, ang aninong hindi akin. Unti-unti na ring nawala ang mga butlig sa balat ko. Sa wakas, nagkaroon na ulit ng kulay ang mukha ko. Walang masyadong paliwanag ang albularyo. Tahimik lang siyang gumawa ng ritual para sa katawan ko. Mga halamang pinagpadaanan ng dasal, init ng apoy, usok ng dahon, at mga bulong na hindi ko maintindihan. Miss Aya, walang sigawan, walang sapakan, walang away na gaya ng mga pelikula. Basta isang araw lang, gumising ako at wala na ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko na rin nararamdaman ang presensya ng inkantadang napagkamalang multo. Si Manong Albularyo, nasa na? Tanong ko isang araw habang kumakain kami. Umalis na kanina. Maaga siyang nagpaalam. Sabi niya pupuntahan daw niya yung puno. Puno? Oo, yung puno ng talisay. Doon daw kasi nakadikit ang espiritu ng engkantada. Sabi niya siya na raw ang bahala. Hindi mo na raw kailangang mag-alala pa. Ipanatag mo na ang sarili mo, anak. Makalipas ang isang linggo, bumalik na ako sa normal. Nakakakain, nakakatawa. Kahit pa may takot pa rin na baka minsan, biglang bumalik ang pulang damit sa panaginip. Pero wala na talaga. At balita ko pa, kaya hindi ako dinadalaw ng mga barkada ko noong mga araw na nagkasakit ako. Iyon ay sa kadahilan ng maging si Nadindo at ang iba pa naming kasama ng gabing yun. Dinapuan din ng kakaibang sakit, mga pantal, lagnat, matinding pagkapagod. Pero gaya ko, gumaling din sila. At ang sabi nila, napanaginipan din nila ang punong yun. Pare-pareho kami ng naranasan. Pero ako lang ang pinili ni Fahima na isama sa mundong kinagagalawan niya. Dahil nga sa pangyayaring yun, Miss Aya, hanggang ngayong kasalukuyan ay naniniwala talaga ako na totoo ang mga engkantada, mga engkanto, lamang lupa at iba pang elemento. Hindi lang natin sila nakikita, pero hindi sila nawawala. Kaya kahit papaano'y magdoble ingat tayo at huwag maging balahura. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.